Isang mapagpalang araw na naman nga po sa lahat. At dahil padalaga na ang aking bulingge, tuturuan ko po siya magluto ngayon. Mga simpleng ulam lang po muna ang ituturo natin sa kanya para hindi siya mahirapan. Una kong ituturo syempre ay yung pagpaparikit sa kalang-uling. Mas maganda po kasi na hanggat bata pa siya ay maturuan ko na nga po sa mga gawaing bahay upang paglaki niya ay hindi siya mahirapan. May nakikita kasi akong mga dalaga na ay wala pang kaalam-alam sa mga gawaing bahay. Hindi ko naman po nila lahat, pero sana naman po sa mga nanay dyan na may mga anak na babae ay huwag nyo po hayaan na habang sila'y padalaga ay walang alam na trabaho. Kasi sila naman po ang mahihirapan kapag magkapamilya na sila. So ayun nga po, balik na naman po tayo dito sa ginagawa namin. Natatawa nga ako sa anak ko dahil takot na takot siya sumindi sa pusporo. Sabi ko, di ka naman aanuhin yan. Sabi ba naman niya, baka sumabog ma. Hala, pusporo lang yan hindi bomba. Nako, natatagalan nga po talaga kami sa pagpaparikit. Siyempre, kailangan din talaga ng pasensya kapag nagtuturo ka sa anak mo. Kasi nga, hindi yan matututo hanggat hindi mo tututukan sa pagtuturo, 'di ba? Muntik nga din pala namin naubos yung laman ng pusporo dahil sa gawa niya. Ba naman, may sindi na bigla niyang bibitawan, hindi na mamatay. E de ayan, todo paliwanag na naman ng lola nyo. Ay mama niya pala. At nung nagkaroon na nga ng apoy ay tuwang-tuwa. Nakakatalon-talon nga siya sa sobrang tuwa. Ang saya sa puso kapag nakikita mo yung anak mo na todo porsigido, lalo na kapag gusto matuto sa mga gawaing bahay. Siya po kasi talaga yung nag-open sa akin na sabi niya nakaraan, ma, turuan mo po ako sa pagluluto or di kaya sa paglalaba. Gustong gusto ko po kasi matuto sa mga ganong gawain. Natuwa nga po talaga yung puso ko nung marinig ko yun na galing sa kanya. 'Di ba? Sa 9 na taon na ganyan pala nga ang kanyang pag-iisip ay matured na ang isip niya. Gustong gusto na nga niya matuto dahil sabi niya magagamit din daw po niya iyon sa kanyang pag-aaral. Nung 5 taon pa lang kasi siya, nang aagaw na po talaga siya ng panghugas sa plato. Ang sarap lang sa pakiramdam na tuwing may ginagawa ko ay nagmamasid nga siya. Minsan nasa tabi ko at magtatanong, ma, paano gawin yan? Ma, paano gawin to? 'Di ba sa mga ganong klaseng bata, hindi ka mahihirapan magturo sa kanila dahil sila mismo ang nagtatanong sa'yo at nagsasabi na gusto nila matuto. Kasi yung ibang bata na naririnig ko, kahit anong sigaw ng mga magulang nila, ayaw nila sumunod dahil nga simula nung bata pa, na-spoiled nga sila sa mga gawaing bahay. Dapat hanggat bata pa ay nababanggit mo na sa kanila or naituturo mo na sa kanila yung mga maliliit na bagay. Dahil balang araw sila na nga mismo ang magtatanong sa'yo at magsasabi na turuan mo ako ng ganyan ma, turuan mo ako ng ganito ma. At syempre kapag tuturuan mo na sila, dapat nandyan ka sa tabi nila upang alalayan din sila. Huwag mo din hayaan na sila ang kumilos mag-isa dahil baka madisgrasya din sila. Kaya ako habang nagtuturo ako ay tinitingnan-tingnan ko nga siya or nilalapitan ko talaga. Syempre, aalalayan ko rin siya sa pagluluto mamaya. Hindi ko din siya hahayaan na humarap sa kala na wala ako. O siya nga po pala mga mamshi, hanggang dito lang po muna ang ating first part. Abangan po ang ating second part, yun po ay ang pagtuturo ko na po sa kanya or pagsalang namin sa kanyang lulutuin. Bye-bye muna! Thank you!